Welcome to K-Catalog. Reading, meron ulit tayong email dito. Ang ating receiver this time ay si Angela. Yung ating sender, si Iring. Title ng kanilang mail is, 다음 주 일요일에 조금 일찍 올 수 있어요? Can you come earlier? Next week Sunday. So, tinatanong niya, no, makakarating ba ng mas maaga itong darating na linggo? Si Angela, baka may request siya. So, tingnan natin yung buong email. 안젤라 씨에게 다음 주 일요일에 제 생일 파티가 있는데 기억하지요? 혹시 일찍 와서 좀 도와줄 수 있어요? 친구들이 많이 오기 때문에 음식을 많이 준비할 거예요. 그래서 좀 바쁠 것 같아요. 우리 집에 찾아오는 방법을 알려줄게요. 호수공원 알죠? 공원 앞에서 횡단보도를 건너면 편의점이 있는데 그 옆에 무궁화 아파트가 있어요. 우리 집은 무궁화 아파트 1동 203호예요. 매일 읽으면 전화 주세요. 고마워요. 이링슴. Yan. So, ano ba yung sabi sa email natin? So, sabi niya, no, para kay Angela, next week, Sunday, ay birthday party na. Or birthday, 제 생일 파티가 있는데. So, birthday party ko na. 기억하지요? You remember, right? Naalala mo siya, di ba? 혹시 일찍 와서 좀 도와줄 수 있어요? So, nagre-request siya. 혹시, perhaps, or sakali, kung sakali ba, or if ever, pwede ba na dumating ka ng maaga at pakitulungan ako? Yun yung request niya. 친구들이 많이 오기 때문에, sa kadahilanan, dahil madami yung kaibigan ko na darating. Okay, so baka kaibigan din ni Angela yon. So anyway, kaibigan or bisita na darating, marami daw. 음식을 많이 준비할 거예요. So madami daw siyang i-prepare na pagkain. 그래서 좀 바쁠 것 같아요. Kaya naman sa tingin ko ay magiging busy ako noon. Okay? Kaya nanghihingi siya ng tulong ngayon kay Angela. 우리 집 찾아오는 방법을 알려줄게요. So sabi niya, ituturo ko sa'yo. Okay, 알려줄게요. Ituturo ko sa'yo yung way papunta sa bahay namin. 호수공원 알죠? So alam mo yung 호수공원, 'di ba? 공원 앞에서 횡단보도를 건너면 doon sa tapat ng park, okay, yung 호수공원, pag tumawid ka or if tumawid ka sa pedestrian crossing, merong convenience store. Sa tabi nun ay yung 무궁화 apartment. Okay, 무궁화 아파트가 있어요. May 무궁화 apartment. 우리 집은, so yung bahay namin ay 무궁화 apartment, 일동, so yung 일동 is yung building number 1, tapos 203호, unit 203. Okay, so yun yung kanyang address, binigay niya na, no? Mail 읽으면 전화 주세요. So if nabasa mo na tong email, pakitawagan ako. Thank you, sabi niya. Tapos 이링슴, yung sumulat daw ay si Iring. Yan, sige, basahin natin yung question. 이링 씨는 다음 주 일요일에 무엇을 해요? So next week, ano daw yung gagawin ni Iring? Ano ba yung meron sa taas? Di ba birthday ang sabi. So 생일 파티가 있어요. So yung sagot natin dito, 이링 씨는 다음 주 일요일에 생일 파티를 해요. Number 2, 이링 씨는 왜 음식을 많이 준비해요? So bakit kailangang mag-prepare ni Iring ng maraming pagkain? 친구들이 많이 오기 때문에 음식을 많이 준비할 거예요. Yun yung sabi niya, no? So yung sagot natin dito, 친구들 많이 오기 때문에. Tapos idudugtong nyo na lang yung 음식을 많이 준비해요. 음식을 많이 준비해요. Yan. Since wala na tayong space, di ko na sinulat ng buo. So yun, tutuloy nyo lang to. 음식을 많이 준비해요. Number 3, 이링 씨의 집은 어디에 있어요? So nasan daw dito sa tatlong to yung bahay ni
Iring. So, kung titingnan natin yung instruction niya, sabi no, gongwon 앞에서. So, asan ba yung gongwon? Anong gongwon yun? Hosu gongwon. So, lahat yung tatlo, hosu gongwon nakalagay. So, alin dyan? Yung kasunod, 횡단 보도를 건너면. So, pagtawid daw sa pedestrian crossing. So, tatlo sila, no? Tatawid din. Tapos, 편의점이 있어요 or 있는데. So, 편의점, may 편의점. Walang 편의점, walang 편의점. So, malamang ito na yan, number 3. Kasi sabi niya, kasunod, 그 옆에 무공화 아파트가 있어요. So, sa tabi daw ng 편의점 is yung 무공화 apartment. So, ito na yung sagot, number 3. Okay? So, that's for reading. Writing, ang sabi sa instruction natin, 생일에 친구를 초대하고 싶어요. So, gusto mo daw i-invite yung iyong kaibigan sa birthday. 여러분의 집에 가는 방법을 알려주세요. So, paalam mo daw dun sa kaibigan mo yung paraan ng pagpunta doon sa inyong bahay. So, meron na tayong first sentence, 우리 집에 찾아오는 방법을 알려줄게요. So, sabi niya, ipapaalam ko sa iyo kung paano magpunta or yung paraan ng pagpunta sa bahay namin. Okay, yun po yung ibig sabihin niyan. Dudugtungan na lang natin. So, bago natin dugtungan yan, meron akong pin-repair. Pero before we check that, ito muna yung tingnan natin, yung danojang or additional vocabulary. 기억하다, to remember or alalahanin. 방법, paraan or ways. 편의점, convenience store. And 아파트, apartment. Ito yung niready ko, no? Basahin ko ng buo. 우리 집에 찾아오는 방법을 알려줄게요. 여의도역 알지요? 3번 출구로 나가서 쭉 가면 육교가 보일 거예요. 육교를 건너면 베스킨 로빈스가 있는데 그 옆에 신비 아파트가 있어요. 우리 집은 301동 1211호예요. 날씨가 춥기 때문에 옷을 따뜻하게 입고 오세요. 그럼 주말에 봐요. So, ayan. Sabi ko dyan, again, yung first sentence, ibig sabihin, I'll let you know or papaalam ko sa'yo yung paraan ng pagpunta sa bahay namin. Alam mo yung Yoido Station, tama? Yan, 알지요, tama, alam mo. Tapos, 3번 출구로 나가서 쭉 가면. Sabi ko dyan, labas ka sa exit number 3 and if dumiretso ka, may makikita kang overpass. 육교를 건너면, if tumawid ka dun sa may overpass, Baskin Robbins ka 있는데, merong Baskin Robbins, so yung ice cream shop, no? 그 옆에 신비 아파트가 있어요. So, dun sa tabi ng Baskin Robbins, merong 신비 apartment. 우리 집은, yung bahay namin ay Building 301, Unit 1211. So, yung ano natin, no, yung ho is unit, yung dong is yung building number. And then, 날씨가 춥기 때문에 옷을 따뜻하게 입고 오세요. So, dahil malamig ang panahon, magsuot ka ng makapal na damit papunta dito. 입고 오세요. Yan. 그럼 주말에 봐요. So, I'll see you next week. Yan. Okay, so nagamit natin yung naaral nating mga grammar. Una, si nunde. Yan, yung nunde natin na nagbibigay ng background or idea dun sa kausap natin bago natin sabihin yung anumang gusto nating sabihin kasunod. So, dito, yung nauna nating sinabi is, pinaalam natin or binigyan natin ng idea na merong Baskin Robbins siyang makikita. And then, dun sa Baskin Robbins sa tabi ay nandun na yung Shinbi apartment. Tapos, si gitemone. Again, gitemone, ibig sabihin is because or dahil. So, dahil malamig yung panahon, yan, nagsuggest tayo na magsuot siya ng makapal papunta dun sa bahay. Yan. So, yan po yung ating writing part. And that's it.